Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin yung September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Pakicheck na lang. General reading tayo, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Merong poker face. 2 faces friend. Mag-ingat ka. Sa paligid mo lang siya. Married. Maaring may tao. No, may tao na mag-aalok sa'yo ng kasal. Sa iba naman, di sa partnership. Sa iba naman, you are below. Oh, may mga ano dito no? Commitment. May tao makikipag-commit sa'yo. Sana hindi ka napapasok sa third party, ha? Ingat ka lang. Oh, sa iba dito is a commitment. Tingnan pa rin natin. Baka may lumabas. You're on the road to success. Sabihin, mahirap man ang buhay. Kasi sigsag yan, Ganyan, di ba? Huwag kang titigil kasi nasa tama ka raw. Kung ano may mga ginagawa mo. Mag-trust ka sa intuition mo, ito po ba yung ganun. Pwede siya related din siya sa iyong family or sa mga mahal mo sa buhay. Kung ano yung mga wini-wish mo is it will come true. Ibig sabihin. Pero basta na huwag kang hihinto at nasa tama ka. Kasi, may good luck ka. Great good fortune. Congrats, diba? Sabi ko sa'yo may mga pagsubok na dadaan sa'yo, pero makukuha mo yun. Siyempre, may mga great good fortunes coming din sa September. Mag-ingat ka rin at mag-focus ka sa red flag. Pagtatandaan nyo palagi, red flags hindi lang siya sa relasyon na boyfriend or girlfriend or asawa. Pwede rin siya sa friend kasi dito si friend. Sa mga tao na nakakumit sa'yo, pwede rin siya sa pera related or sa business mo. Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Ipapakita mo sa kanila you're strong. Ipapakita mo sa kanila na okay ka, fine ka. Ganyan. Sa iba sa inyo. Or related ka kay Taurus. Pwede rin. Or maybe, sa iba sa inyo, ay may tao dito na ganito. Ang pinapakita niya sa iyo is strong siya pero deep inside, mahina siya. Chain of events that will affect your life. May mga sitwasyon na makaka-apekto daw sa'yo. Baka yung friend, or in this commitment, o may mga sitwasyon na naka-chain ka pa doon sa sitwasyon na yun, o ano mga sitwasyon na to, pwedeng dito kay Bull, or may mga sitwasyon na delay, dito sa situation. Waiting for news, package, letter. Maaaring mga hinihintay ka, pwedeng someone na want to commit sa'yo, or ayain ka niya for something, married, commitment, partnership, something ganyan. Sa iba naman sa inyo, baka may hinihintay ka na package or letter, news, text message, or may mga in-order ka, pwede rin yun. Sa iba sa inyo. Ano tong isa? A stubborn, aggressive person. Ayan na nga. Baka may tao nagmamadali. Huwag ka masyado pabila-bila. Pero sa'yo yan. Or andin din yung sitwasyon na may taong matigas ang ulo, aggressive person, pwedeng a friend, pwedeng kamag-anak, pwedeng karelasyon, kasi andito si married, pwedeng anak, pwedeng ganun. Or pwedeng family, kasi andito rin si family, na hindi nakikinig, matigas ang ulo, kung ano man yan, na agresibo. Diba sa inyo, maaari may mga alaga kayo na ibon, ball, joke. Delikado yan ate. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Libra. O pusa. Ayan, may pusa dito Ay, bakit? Energy mo.
Okay, energy mo, ay, ano ba yun, ate? Okay, energy mo, siguro andito yung marami kang iisipin gabi-gabi. Or maybe you are night shift, no, sa iba sa inyo. Yan, energy mo, may mga iilusyonin ka, syempre may mga i-dream ka, may mga pagpupuyat at hindi makakatulog. Sabi ganun yun, no? Just disappointment, may sadness, ako nakikita sa'yo, may isang sitwasyon, tingnan ko ha. Universe, pwede explain mo sa akin to? Ay. Okay. Expected and unexpected. Expected and unexpected, ibig sabihin, may tao na babalik. Or may tao dito. Sa iba dito, babalik to. Sa iba sa inyo, ibig sabihin, may taong umalis, or ikaw ang umalis, basta merong a person na nagkaroon ng distance na na gustong bumalik or babalik siya, no? At palagi ka nasa isip nito. Another message to yun. Sa iba sa inyo, meron ka daw isang bagay o isang sitwasyon dito sa buhay mo na hindi mo maa-actionan or magkakaroon ka ng lack of clarity doon sa bagay na yun o handun din yung hindi ka makapag-desisyon. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon. Iisipin mo lang siya na iisipin. Yan, may mga energy mo, handun din yung merong isang bagay, isang sitwasyon. Hindi laman kay lahat ito, merong hindi magiging bunga. Hindi maganda ang magiging bunga. O hindi nagiging maganda yung bunga. Ganyan. Diba yan? Tagalog, engot. Diba? Engot-engot ng ate nyo. Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, may mga revelations sa iba. Ano kaya yun, ate? Hindi ko alam. Kung araw-araw lang kayo nasa tabi ko, wala araw-araw kayong bubunutan si joke. Yun. Merong tao na magiging unfair sa'yo. May pagsisinungaling, siyempre. Pwedeng ikaw, may ililihim ka, or may tao na maglilihim sa'yo, ganyan. Sa iba sa inyo. Merong tao na hindi magiging unfair. Disbalance ka this September. May mga disbalance situation. May mga sitwasyon na hindi good or may mga magsisinungaling, dishonest. And syempre, may iba-ibang klase ang corruption na. Iba-ibang klase. May corruption. Pwedeng niloloko ka ng company mo, pwedeng may lalaki na nangloloko sa'yo, or pwede na nagsisinungaling lang siya, puro sinungaling, puro paasa, pwedeng ganun, kung ano man sitwasyon na yun. No? Tingnan natin ang parating sa'yo. Parating. Pwedeng may mga ililihim ka. Ano po ibig sabihin? Ano po mangyayari? Ano po ito? Okay. Galalay. Okay, ang parating sa iyo. Ang parating sa iyo, meron ka daw, may tao, unahin ko muna to ha. Parating sa iyo, may tao na makikipag-usap sa iyo related to money or work, ganyan. Basta related money. Work related yun sa money din. Meron din, sa iba sa inyo, is siguro travel, no? Magkakaroon, parating sa iyo is, may tao na magta-travel or ikaw magta-travel or travel or parating sa'yo, ganyan. Pwedeng galing probinsya, pwedeng galing ibang bansa. May tao na naghihintay or maybe this is you. You're waiting for something na gusto mo lang
magkaroon ng magandang resulta or naghihintay ka ng reward, result, may mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo. Na matapos ng mga problema, mga ganun. Ano ba to? Namatay. Namatay yung iPad ko eh. Yun. May union, ako nakikita. Na magkakaroon ng union with someone na maaring ito ay matagal mo nang hinihintay rin sa iba o hinihintay mo na o expected mo na to. Parating din, may mga isipin daw, yung iba sa inyo may mga isip-isipin kayo eh. Siguro handid kayo sa sitwasyon mo na may mga sisiyasatin ka, nagsisiyasat ka sa sarili mo, maghahanap ka ng katotohanan, mahilig ka, o maaaring magmumuni-muni ka, ganyan. May mga situation na mag-isolate ka sa sarili mo, yan, gusto mo na mapag-isa, gusto mo na humiwalay sa iba, maaaring ganun. Or someone is ganun, no? Sa iba sa inyo. Or may mga isipin ka na gusto mong ma-meet, or gusto mong makasama, or gusto mong ganito, ganyan, ganun. Yan na nakikita ko dito. Parating din, meron ka mga ipaprogress, no? Na situation. Yan. May mga progressing or may mga i-analyze ka na bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, andun din yung may mga actionan ka or maybe you're preparing for something. Maaaring may mga ipiprepare ka. Maaaring iba sa inyo is magiging very adventurous kayo ngayon. Sa nakikita ko dito. May pinag-iisipan ka, may hinihintay ka talaga. Ang nakikita ko dito. As in, may hinihintay ka. This week, may lalaki makikipag-usap sa'yo. Or biglaan siya or may biglang mangyayari. Sa iba dito, may makikipag-usap sa'yo. Babae po ba? Lalaki nakikita ko kasi. Baka sa iba babae. Pwedeng a part of the family. Or pwede rin nakarelasyon. Or pwedeng ikaw itong makikipag-usap. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra. Pwedeng karelasyon na gusto ng new beginning sa'yo. Anong dapat iwasan ni Libra? Ay, so, dami. Okay. Iwasan mo. Ito na nga. Okay lang. Makakamot lang si ate. Okay. Iwasan mo. Ay, may something. Parang may nasa balikat ka. Oh. Ano ba yun? Kaya pala makate. Sorry ah. Yan. Ang dapat mo daw iwasan, yung hindi ka matuto sa nakaraan. And also, this is the time, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation sa sarili mo. May mga point kasi ng buhay mo na kailangan mong baguhin. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon mo na ng self-evaluation, is not to decide. Iwasan mo na hindi kang not to awake. Or iwasan mo yung hindi ka mag-isip in advance. No? Kasi andito rin kasi si Sun, at andito si Five. Andito rin si Moon. Diba? Ibig sabihin, you need to think advance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa decision mo, think advantage sa mga salita mo, think advantage, think to the future, think advantage. Sa goal mo, think advantage. Know your goal. Know your layunin or objective in life. Kailangan mo magplano, ibig sabihin. Iwasan mo na malito ka sa direction mo. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng recovery, no? Or not to fooling yourself in a situation na ikakaganda ng buhay mo. Ikakaganda mo. Ganyan. Iwasan mo, siguro yung mga tao na yung alam mo na may ginagawa sa'yo ng masama, binabackstab ka, pinagtataksilan ka, niloloko ka, ganyan. Binibigyan ka ng mga wounded, ganyan. Umiwas ka doon. Or iwasan mo maging ganun ka sa kanila, vice versa tayo. Siyempre, ganun. Siyempre, sa'yo rin. I-ano mo rin ito sa sarili mo. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt to judge someone or sa mga taong judgmental. Huwag ka na maki-join. Iwasan mo yung i-ignore mo yung intuition mo or yung calling niya sa'yo sa taas.
And syempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Na hindi mo malalakasan ang lahat ng bagay. Or bakit pa ulit-ulit, ganyan. Ibig sabihin, kasi kung may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na paulit-ulit, kasi ibig sabihin, sinasabi sa iyo ng universe, hindi ka natututo sa nakaraan mo. Na kailangan mo talagang matutunan at pag-aralan yun. Ay, sorry anak. Sorry. Tayan natin ang love mo. Ma-enlighten ka, kumbaga. Kamusta ang love ni Libra? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, asawa, pamilya, kung sino man yan. Love ni Libra. Anak, ano ba yun? Kumakanta ka ba? May mga kasiyahan na darating, ano? Siguro within 19 days, 19 weeks, 19 months. Haba naman yun, ate. Kamusta po ang love niya? Bakit po 9 of Cups? Anong ibig sabihin? Uy, may taong interesado sa iyo, ah. Masaya ka raw. Okay, when it comes sa love, ay kung kayo is nagkahiwalay, ay naghihintay ang isa sa inyo. Vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. No? Handoon yung situation na syempre, hando pa rin yung wish come true. Ikaw or siya to, no? Wini-wish niya pa rin na sana is magkaroon sa inyo ng together or magkaroon ng recovery. Naghihintay ang isa sa inyo dito, no? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng forceful o maaring biglaan sa iba, no? Sa iba naman dito, yun nga, na burn out yung relationship, nagkaroon ng hindi magandang pag-uunawaan o salitaan, naging bastos, or andun yung sitwasyon na isa sa inyo is walang ya, walang ya talaga ate, walang awa, yan, ganun. Kumbaga, iba yung thinking niya sa'yo. Hindi love. Kumbaga, kinailangan ka niya kasi kailangan ka niya. Tama ba ako? O, tama naman. Kala ko mali ako, ah. Yun. Kung kayo naman, kumbaga ito hindi pa, parang may iniwan sa ere. No? Gusto niya uli ng bagong simula sa'yo. No? And you need to decide dito. So, nakita ko dito. Someone spying. Maaaring iba sa inyo, nakakausap kayo by internet or nakakilala kayo by the internet. No? So, iba sa inyo, o maybe you spying nga. Kung single ka, in a divine timing, darating daw ang the right person. Pero, sinasabi dito na mag-keep moving ka muna to reach your goal. Kumbaga mag-focus ka muna sa sarili mo, ganyan. In a divine timing, the right person is coming sa'yo. Higit pa to sa hinihiling mo, ibig sabihin. Huwag ka lang magmadali. No? Pag-aralan at pag-isipan mo maigi bago ka pumasok sa isang relasyon. Yun din ang sinasabi. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, siguro nagkakaroon kayo ng pagpaplano or something. Ate, mahal ba niya ako? Mahal ka niya. Pero hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya may pinagdadaanan, no? Maaring related to money. May family na ba to? O ikaw may pamilya? Kasi may family ako nakikita. Huwag ka lang papasok sa third party. Yun lang ang pinaka-the best, no? Sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung ikaw or siya is may pinagdadaanan na sadness. Kumbaga, may isang sitwasyon o may sitwasyon na hindi pa tapos sa relasyon na to. Yan, may unfinished, kumbaga, sa nakikita ko dito, no? Kung titignan ko to, pinapahalagaan ka niya, yun nga lang siguro minsan nagkakaroon ng nababurnout ka, or siya, may burnout situation, or nandun yung sitwasyon na feeling mo yung bullying ka, o kaya siguro nagkakaroon ng sagutan. Natural lang naman yun sa isang relasyon din. Wag lang masobrahan, kasi iba na yun. Diba? Kahit pa paano dito sa sitwasyon, magkaroon man kayo ng mga ganun, nagkakaroon kayo ng recovery. Masaya yung relationship na nakikita ko dito. Kahit na minsan, may something, no? Yun ang nakikita ko. Siguro nagkakaroon kayo ng mga pagpaplano, ganyan.
May mga point ng buhay mo nakakaramdam ka ng pagod, ganyan. Nandun yung isa sa inyo is responsable. Kamusta ang money? May tao nakakamiss sa'yo, diba? Or you missing someone, vice versa. Sa iba naman sa inyo ay may mga mariremanizing kayo na past situation. Money po niya. Yan nga. Ano yun? Universe. Pati ano ko nagagalit. Sa money mo, okay lang naman mag-enjoy, no? Pero may blockage sa money mo. Kumbaga, hindi pa siya ganun na, stagnant kasi ito no? Yung money mo, stagnant pa siya. Siguro, ang kinakailangan mo lang ngayon when it comes sa money is to protect or kinakailangan mo na mas mag-give effort ka dun kung gusto mo lang naman na nasa ito. It's time to renew, no? Or i-develop. Kumbaga, maaari na papabayaan mo rin. Siguro, kasi dito may mga happiness situation maaring nag-happy-happy ka, lumalabas-labas kayo, ganyan. Kumbaga, siguro saktong-sakto lang yung meron ka o minsan nagikipit ka. Hindi, mga ganun. Sadness siya. Hindi kasi siya nagbubongge nyo sa akin dito. Sa nakikita ko ito, may mga situation na kailangan mong i-let go, i-withdraw, or palitan. Yung desisyon na yun, yun ang nakikita ko dito. Kasi, siguro by September, may pagkagastusan ka. Ganyan. Alam ko naman na palagi tayong gumagastos every month. Pero this time, there's siguro may mga joy, gathering, celebration, bonding, ganyan, or maliit lang naman siya, hindi naman siya ganun sa nakita ko. Mayroong mga paglabas-labas. Ako nakikita. Malungkot siya ha, dito. Pero wag ka daw mawala ng pag-asa. Kasi, the cycles start to begin. Ibig sabihin, anak, may hingi sa'yo ng tulong or may tutulong sa'yo. Tingnan natin ang health mo. Kamusta ang health ni Libra? Uy, may mga unexpected flow of emotion ka. Siguro within that 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 hours, 3 minutes, 3 months man yan, 3 weeks, 3 days, pwedeng magkaroon ng mga emotional pain, intense, disappointment sa iba, conflict sa iba, nangyari na or magaganap pa lang, may mga ganun. May mga depression, separation, tataha ka ng ibang direksyon na. May mga didesisyonan ka daw sa buhay. May parating na opportunity sa'yo or may mga potential ending situation na mangyayari sa'yo. Iba sa'yo, ari ko anak. Dito, ano ba yan? Saan ba kita ibababa? Okay, when it comes sa health naman, sa nakikita ko sa'yo dito, siguro gumaling na kayo, no? Kasi iba dito, siguro nagkaroon kayo ng mga sipon, ubo, makating lalamunan, throat, mahirap na paghinga, ganyan. Ikaw or someone into your life, ano ba yan? Ang dami ko namang nasa kamay. Anak! Sorry Ang dami kasi nasa kamay ko siya nagpopo pala siya. Buti hindi umano sa card. Wala. Yun. Hindi, try to make it balance naman, lalo na pagdating sa mga balanse, mga kinakain siguro, iniinom, ganun. Maaring may mga nagkasakit na this time is gumaling na, yun na nakikita ko sa ito. Siguro lang to, pagod. Ganyan. Napapagod ka na lang, ganyan. May mga point ng buhay mo na nananakit-nakit na lang yung mga katawa-katawan, masakit ang likod, masakit yung mga kalamnan, mga ganun na lang siguro sa iba sa inyo. Ano? Nagkakaroon naman, matatag ka naman, kung nakikita ko dito, matatag siya. O healthy ka. May good news Siba dito, you will become a center of attention. Pag-uusapan ka raw, Libra. Tingnan natin ang mo. Kamusta po ang kanyang career or
work. Uy. Yay. Ay, ba yan? Anak, bakit? Di ba nasa baba kayo lahat? Ba't nandito kayo? Parang pinapalis yung anak eh, no? Uy! So, iba sa inyo is you will be success. Kumbaga, maaring magkakaroon ng mga level up when it comes sa iyong trabaho this time. And then, kung kayo naman is sa networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, kung saan man meron kayo, is may mga susuporta sa'yo. Siyempre, hindi mawawala yung bashing, no? Mga ganyan. Ganon din naman sa trabaho or sa work nyo. May mga tao rin naman na galit sa iyo. Ang nakikita ko dito is, sa iba sa inyo is, you are keep moving to a new direction or new job or work or new thinking about doon sa sitwasyon na yun. May mga sitwasyon na maaaring paninindigan mo na, ganyan. Sa iba sa inyo, yun nga, taong mga galit, ayaw sa'yo, ganyan, insecure. Pero mas marami rin naman or nasa 60%, 60% ang tao na willing to support naman sa iyo sa nakikita ko sa iyo dito. No? 60-40, something sa iba, maaring sa iba 40-30, ganun na nakikita ko dito. You're manifesting, you are manifesting na magkaroon ka ng success. Pero dito, magkakaroon ka ng leadership, there's a leadership situation or magkakaroon ka ng level up, ganyan. Hindi man siya mangyari by September, siguro by next year or before ending of this year. Maaring iba sa inyo ganun. Or a month. Ganyan nakita ko. Yun. May mga well-wisher coming. Kumbaga. Basta mag-keep moving ka lang para ma-reach mo yung goal mo. Manindigan ka at protektahan mo rin yung sarili mo. Magiging maganda o victory and success to eh. Baka iba sa inyo, na kayo. Magiging kayo, leader. Ganyan. Or may ililid kayo. May mga tuturuan kayo, ganyan. O kaya yung mga ganun sitwasyon. O kaya you are thinking to move on. Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Advice po kay Libra. Pag-uusapan ka, Pag-uusapan ka raw. Ay, ano po to? May mga lakad, travel. Okay, may mga collaboration ka, no? May good news. Uy, aba, attractive mo naman. Sabi ka. Ang bitter ni ate. Ano yun? Bakit ikaw lang? May ganun no? Hindi, attractive naman talaga kayo. Palagi nakikita ko to Libra sa iyo eh. Kahit noon pa, last year. Napaka-attractive mong tao. Hindi ko alam why. Anong meron sa iyo? May anting-anting ka, no? Sabi ganun eh. Mayroong past situation at may new coming. Mamili ka na lang doon, no? Iba sa inyo, maaring 1, 2, 3, 2? Yung isa, isama mo na yung the past, 4 o 3. Ganyan. Yun na nakita ko dito. May taong nalulungkot, oh. Okay, when it comes sa advice, may mga dealing, collaboration, partnership, situation, sa nakita ko ito, baka iba sa inyo thinking about traveling. But dito nagkakaroon, pagod kayo? Pagod ba kayo? O nagkakaroon ng chronic fatigue? Advice is, this is a time to create, to growth, sinasabi dito, focus to fulfill or to achieve yung situation mo o yung goal mo o yung mga manifestation or desire mo in life. Siyempre, sinasabi rin dito, finish the unfinished. Kailangan mo pagpursigihan at piliting makamit yung mga bagay na yon. Ang sinasabi, huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Huwag kang ma-burn out. Mag-trust ka sa instinct mo or sa intuition mo rin, ang sinasabi dito.
kung ano man mga, yung mga parang you want to give up, huwag mong iisipin yung bagay na yun. Huwag kang mawawalan palagi ng pag-asa at huwag kang mapanghihinaan ng loob dito. No? Tatandaan mo, kung kailangan aralin, to growth, kung kailangan may mga kausapin, to growth, o humingi ng tulong, to growth, it's good yun sa nakikita ko dito. May mga point na buhay mo na tapusin mo na raw, mas mag-focus ka sa sarili mo, mas mahalin mo rin yung sarili mo, and then try to make it balance. It's up to you to make it happen. The positivity happen into your life is up to you to make it happen. Mag-trust ka sa intuition mo, innovate yourself, and syempre, sinasabi rin dito na accept, may mga bagay na o point ng buhay mo na need to accept. Yan ang sinasabi dito. Mag-trust ka sa instinct mo, Kasi, kung titignan ko dito, Libra, you are the survivor. Ngayon ka ba mag-give up? Diba? Sinasabi dito. Ngayon pa pumapabor dito sa universe. Diba? Ngayon ka pa mag-give up. Huwag. Pag matigas ang ulo. Sabi ko, o may taong matigas ang ulo. No? Try to make it balance. Arigato namaste, God bless.